Sa video ito pag-usapan natin ang SSS retirement, kung kailan pwedeng mag-retire at kung magkano ang estimated na makukuha mo kung ikaw ay magre-retiro na. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So tayo po ay may dalawang kinds of SSS pension. Pero isa lang ang makukuha mo dito. Yung una is yung lump sum pension. So ang lump sum pension ay one time lang natin makukuha. So kanino ito apply or applicable? Basta lahat ng mga contribution mo nung nagsimula ka palang mag-contribute kasama ng mga earnings ay ibibigay sa iyo ni SSS kasama na yung mga contribution mo na voluntary, employed, self-employed, or OFW. Ang lump sum ay applicable lamang sa mga nakahulog ng 36 months to 119 months na total contribution. So ibig sabihin nito, kapag 35 months below lang yung nabayad mo ay hindi ka qualified sa pension benefit ni SSS. Pero kung ikaw ay nakakuha na ng 36 to 119 months na total contribution, lump sum na ang iyong makukuha na pension kay SSS. So ibig sabihin lang nito, hindi ka na makakatanggap ng monthly pension kasi buo mo nang matatanggap yung pension mo. Ang tawag doon, lump sum. Buo mo nang makukuha lahat ng mga hinulog mo, hinulog ng employer mo, pati yung kinita na mga hulog mo ay matatanggap mo ng isang beses lang. At ang tawag doon ay lump sum pension. At ngayon, punta na tayo sa pangalawang kind ng SSS pension. Ito yung monthly pension. So ito ay may dalawang uri. Yung una, pagka-retire mo, bibigyan kanila ng lump sum equivalent to 18 months of our monthly pension. So for example, ikaw ay may 10,000 na monthly pension. So bibigyan kanila ng lump sum na 18 months ng iyong monthly pension. So makakatanggap ka kaagad ng 180,000 pagka-retire mo. So sobrang sarap, di ba? Kasi kung iisipin mo, buong 18 months na dapat ibibigay sa iyo monthly ay ibibigay sa iyo ng isang bagsakan ni SSS. Dati nga daw 36 months yan, ngayon ginawa na lang nilang 18 months. Mas maganda sana kung 36 months, 'di ba? At after ninyong makuha ang 18 months total ng inyong monthly pension, mag-aantay na kayo ng 18 months para mag-start na sa inyong monthly pension. So ibig sabihin yan, bali in advance lang yung 18 months na monthly pension ninyo. So after nyo matanggap ng buo yun, mag-aantay naman kayo ulit ng 18 months para makatanggap ng monthly pension again. At ngayon dito naman tayo. Kung kanina may dalawang kinds ng SSS pension. Ngayon naman may dalawang type ng SSS pension. Ito naman ay base kung kailan ka gustong magretiro. Una ay yung optional retirement, which begins at 60 years old. At ang pangalawa ay ang mandatory, which is 65 years old. So ibig sabihin lang nito, si SSS ay nagbibigay ng option na pagdating natin ng 60 years old ay pwede na tayong magretiro. At yun ang tinatawag natin na optional. So kung 60 ka na or below 65, basta gusto mo nang magretiro, optional retirement po ang tawag dyan. Kapag umabot ka na ng 65 years old, wala na talagang option, mandatory na talaga yon. Pensyonado ka na talaga nun sa ayaw mo at sa gusto mo dahil senior ka na, kaya tanggapin mo na yon. At para naman sa mga nagtatanong kung magkano daw ang posibleng makuha or kung paano computein ang makukuhang retirement pension. So may tatlong posibleng computation po. Ang mga computation ay komplikado. Try ko lang ipakita sa inyo if masusundan ninyo. Itong pinakauna, ang pinakakomplikado. Ang unang computation ay ito. Unang-una ay mabibigyan tayo ng 300 pesos plus 20% of our average monthly salary credit plus 2% of our average monthly salary credit for each calendar year of service greater than 10 years. So sana makuha ninyo kasi yun yung general computation niya. Pero ang magandang gawin natin ay mag-add tayo ng contribution natin more than the required 120 months minimum contribution. Kasi remember, 2% ang idadagdag doon sa pension mo na average monthly salary credit every creditable year of service.
So every year, 2% ng EMSC ang madadagdag. Kaya maganda na nakasagad or maximum ka every year kasi yun yung nagdadala ng mataas na pensyon para sa iyo. Kaya hindi totoo ang sinasabi nila na tayo lang ay mag-contribute ng 120 months at tapos na kasi mababa ang makukuha nating pension dyan. Ang option 2 naman ay 1% of the average monthly salary credit. Yung average monthly salary credit, meron niyang table na tinitingnan ni SSS at doon nila binabasi ang iyong average monthly salary credit. At doon nila ina-average ang iyong contribution. So ito yung sample ng table para sa mga employed para makuha yung monthly average salary credit ninyo. So yung 40 ng monthly salary credit mo ay titingnan nila tapos yun yung maging pwedeng second option mo. At yung third option naman ay 1,200 if the creditable year of service is greater than 10 years but less than 20. Or 2,400 if your creditable year of service is greater than 20 years. Ayan. So bakit tatlo yung computation option ni SSS? So ang gagawin lang naman ni SSS dyan, i-compute niya ang option 1, option 2, option 3, tapos kung ano yung pinakamataas sa tatlo, yun yung magiging pension mo. Yun yung maging basihan ng monthly pension mo. Pero alam ko sasabihin ninyo, mahirap naman i-calculate yan. Yes, mahirap talaga. Pati ako nahirapan din. So ngayon may ituturo ako sa inyo na estimated lang na pwede ninyong ma-calculate yung monthly pension ninyo. So unang gagawin ninyo, punta lang kayo sa mga search engine na ginagamit ninyo kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang ninyo ang sss.gov.ph. At pagkatapos hanapin at i-click nyo na lang tong Social Security System ito. And then mapupunta po kayo dito, so i-scroll down nyo na lang po hanggang sa makita ninyo itong Try SSS Pension Calculator. At pagkatapos mapupunta po kayo dito, so dito sa taas guys may nakikita kayong select your monthly SSS contribution or salary monthly. So i-click nyo na lang po ito. At pagkatapos may makikita kayong contribution at dito sa gilid salary. So hanapin nyo na lang kung magkano yung sahod ninyo. So bali parang table na rin to guys ng average monthly salary credit ninyo kasi kung ano yung katugma ng contribution dyan, yun yung salary ninyo. So ipagpalagay na lang natin 15,000 yung sahod ninyo, yung salary ninyo. So ito yung i-click natin. At pagkatapos dito sa baba guys, mag-select kayo kung anong edad ninyo nung nagsimula kayo mag-contribute kay SSS. So for example, dahil masipag kayo, 18 years old kayo, nag-umpisa nang magtrabaho at nag-umpisa na rin kayong mag-contribute kay SSS. So ito na po, 15,000 yung sahod natin tapos nag-start tayo mag-contribute, 18 years old tayo. So try nating i-calculate yan. I-click lang natin tong calculate. So ito na yung kalalabasan guys. Kung magre-retire kayo ng 60 years old, meron kayong monthly pension na 13,900. After 10 years, meron kayong 1.8 million. After 20 years, 3.6 million. So, yung total na na-contribute ninyo, yung nabayad ninyo lahat is 1,058,400 lang. So, di ba bawing-bawi? Pero take note guys, estimated lang yan kasi minsan mataas yung sahod natin, minsan bababa kasi may mga absent tayo, may overtime, ganyan. So, hindi magkakatulad yung monthly contribution natin. At may isa pa akong paraan na ituturo sa inyo kung paano makikita yung estimated na pension ninyo. So una, punta lang kayo sa inyong mga search engine kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type nyo ang sss.gov.ph. At pagkatapos mapupunta kayo dito, hanapin at i-click nyo na lang itong create a my SSS account or login. At i-click nyo itong member login. So make sure guys nakagawa na kayo ng user ID at password sa inyong SSS account online. Pero kung hindi pa kayo nakagawa guys, may video na po akong ginawa dyan. Lalagay ko na lang po yung link sa description box kung paano gumawa ng user ID at password. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na po ang sign in.
At pagkatapos may makikita kayong member survey consent, i-click nyo na lang po muna ang maybe next time. At pagkatapos mapupunta na kayo sa homepage ng inyong SSS account. So i-click nyo na lang po ang inquiry. And then hanapin at i-click niyo ang eligibility. At pagkatapos click retirement. Ito po. And then may makikita po kayong ganito. So fill upan nyo lahat dyan. Pumili kayo kung yes or no ba. Pagkatapos i-click nyo ang submit. At mapupunta po kayo dito, i-click nyo na lang po itong retirement pension. Ito po. So dito makikita nyo po kung kailan kayo pinakamaagang pwedeng mag-retire, kung anong petsa, anong date, anong buwan. Tapos makikita nyo yung total contribution ninyo. Tapos date of contingency considered. Makikita nyo po, yung birthday nyo po yun yung nakalagay dyan. Tapos dito sa baba makikita nyo yung average monthly salary credit niyo, yung type of benefit, amount, tapos yung additional benefit, tapos yung total amount of benefit. So ito na yung total monthly pension ninyo.